Paano mo hihikayatin ang tao na magsaka kung mismong magsasaka gusto ng sumuko? Ito ang masakit na realidad ngayon sa bukid. Halos 9 na raang piso ang itinaas ng presyo ng abono. Ang krudo, mahal. Insecticide at herbicide, tumataas din. Lahat ng kailangan sa pagsasaka, pataas ng pataas ang presyo, pero ang ani naming palay, mababa pa rin ang bili. Kaya marami ngayon sa mga magsasaka, nagdadalawang isip na magtanim. Hindi dahil tamad sila, kundi dahil pagod na silang laging lugi. May iba nagsasabi, magtatanim na lang kami para sa sarili naming pagkain. Dahil sa totoo lang, mas mabuti pa minsan ang may maihain sa pamilya kaysa magbenta ng ani na halos wala nang matira sa puhunan. Isipin mo, buwan ang binibilang sa pagtatanim, babad sa init, puyat sa pag-aalaga ng pananim. Tapos isang bagyo lang, isang peste lang, pwede mawala lahat. At kapag anihan na, napakababa ng presyo ng bili sa palay. Samantalang pagdating sa merkado, ang mahal ng bigas. Kawawa ang consumer, pero mas kawawa ang producer. Kaya sino pa ang gaganahang magsaka? Sino pa ang mahihikayat nating kabataan na pumasok sa agrikultura kung nakikita nilang ang magsasaka ang unang naghihirap at huling kumikita? Nakakalungkot isipin, ang trabahong nagpapakain sa buong bansa, siya pang tinuturing na pinakamahirap na hanapbuhay. Hindi kami humihingi ng awa, hindi rin kami naghahanap ng limos. Ang gusto lang namin, ayos na sistema, yung sapat na suporta, yung tamang presyo sa ani, yung hindi lugi ang magsasaka pagkatapos ng anihan. Dahil kapag tuluyan nang nawalan ng gana ang mga magsasaka magtanim, hindi lang bukid ang mawawalan, pati pagkain ng buong bansa maaapektuhan.